The decision is final and executory immediately. No further pleadings will be entertained. A copy of the available pleadings may be downloaded from the public pleading section of the Supreme Court website. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. VP Sara Duterte nagulat at nawindang sa hatol ng Korte Suprema hinggil sa kanyang impeachment complaint. Samantala madidiin sa panibagong ebidensya ngayon na hawak ng Kongreso si VP Sara Duterte. Attorney Jinky Luestro may nakahandang sorpresa na hawak hinggil sa mga identity na nakatanggap di umano sa confidential funds ni VP Sara Duterte noong DepEd Secretary pa ito. Subalit ang mga pangalan at identity ng mga nakalista kabilang na ang controversial na pangalan ni Mary Grace Piatos ay hindi nakarehistro sa PSA. Ayon kay Congresswoman Jinky Luestro, ito ay malinaw na grounds ng falsifications of public documents at ang payola system sa DepEd. Base na rin sa tatlong opisyal ng DepEd na lumantad at nagbigay ng statements hinggil sa bayaran sa DepEd. Ayon kay Luestro ay handa ni umano sila bilang bahagi ng prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Siya di umano ang nakatoka sa paglilitis sa confidential funds ng OVP. Samantala, Supreme Court ay naglabas na ng desisyon hinggil sa petisyon ng kampo ni VP Sara Duterte na ipawalang bisa ang impeachment complaint dahil sa unconstitutional na fourth impeachment na isinusulong ng taga-kamara. Sa kabilang banda naman, ang Senado naman ay nanindigan pa rin na sa Hunyo pa magsisimula ang impeachment trial ayon kay Senate President Chis Escudero, kung saan tatawid sa 20th Congress ang impeachment trial ng OVP. Nakatanggap ng matinding pambabatikos naman si Escudero dahil sa di umano'y paglabag nito sa constitutional process na shall be conducted forthwith ng isang impeachable official. Does the document do not reflect the identity of these recipients, no? If the recipients are fictitious, it only shows that they falsified the acknowledgement receipts and the other supporting documents of the confidential fund of the OVP. Hindi Pero ba what we're pwede- talking about here is OVP, ha? Pero hindi ba pwedeng alias lang? Kasi confidential, by the word itself, confidential fund. Hindi ba pwedeng ang depensa ng office ng Vice President, ni Vice President Sara hindi confidential agent yan, hindi pwedeng pangalanan yan. Kasi malalagay sa alanganin. Alam mo kasi, Alvin, if you will be making a review of all our investigations in the Blue Ribbon, the Good Government Committee, no, there was never an occasion that they claimed that they deliberately used a fictitious name. That is one. Second, if they will be using a fictitious name, I understand that in the joint circular, dapat meron pa ring logbook disclosing the real identity of these fictitious names. And third, I humbly submit and maintain a strong position na hindi po ito allowed. Otherwise, anong purpose nitong joint circular? Anong purpose of asking for all these documents if at all, fictitious rin lang naman pala at mga fake names ang gagamitin, di ba? Meron tayong mga requirements sa joint circular, ilagay sa sealed envelope, ilagay sa vault. So ano ba to? Are we doing this for what? To protect the real identity of the people when in fact the identities which are being used are faked already. My point is, anin mo yung circular which mandates the use of sealed envelopes and vaults, even the very first place, fake names and identities naman pala ang gagamitin, no? So if you will be reading, Doris, the intention of the joint circular, no way that you will deduce na allowed ang fake names. So we maintain a strong position na talagang real identities ang hinihingi ng joint circular in auditing or in utilizing the confidential fund and in any other funds of the government. But in this case, to be particular, the OVP Confidential Fund. Opo. Ma'am, agree ka ba pag sinabi kong maliwanag na lisensya ito na makapagnakaw? Kasi walang accountability Somehow, yes, Doris. Somehow, yes, no? Kasi from the very start nung tinatanong natin si Tamora, si Attorney Tamora, if you remember her, she's, I believe, one of the officials in ICFAO, no? Intelligence and Confidential Fund, no? ICFAO Auditing Office, something like that.
Sabi ko, vine-verify nyo ba yung mga pangalan na nandun sa acknowledgement receipts? No. No. The answer is no. Ang ginagamit lang nila is checklist. May certification ba? May acknowledgement receipt ba? What if the names which are being declared in the certification and in the acknowledgement receipts are fake names, no? Oo nga. What will happen? From the very admission of Attorney Tamora, they do not verify beyond what is written in the documents. Checklist lang. So, what can we see from the checklist? O, nakita mo may acknowledgement receipt, but you were not able to find out kung yung tao bang nandun sa acknowledgement receipts ay totoong tao o hindi. Opo. Pero hindi ho ba sa ibang ahensya na mayroong confidential funds din at namimigay din ng mga ganyan sa mga agents nila, ganun lang din ang requisite? Yes, I believe so. Pero ito kasi, Alvin, kaya naging subject matter siya ng investigation. In the first place, nagkaroon siya ng notice of disallowance. No? Ayun. So it caught the attention of the Congress during the budget briefing. And if you remember, wala pa ito sa inquiry, wala pa ito sa Blue Ribbon. Nasa budget briefing pa lang, we discovered the notice of disallowance. We wanted a clarification, an explanation from the DepEd and the OVP. And nobody wished to explain kung ano itong mga irregularities na nakita natin sa notice of disallowance. As a matter of fact, hindi lang natin ito nakita sa confidential fund. We also saw this in the regular funds of both the OVP and the DepEd. Kung na-explain lang sana ng maayos during the budget briefing at naging satisfactory yung explanation, baka hindi na ito humantong sa inquiry. Pero tayo pong lahat ay saksi, I honestly believe, and with all due respect, the Vice President refused to participate fully in the budget briefing, during which occasions questions about the notice of disallowance are being asked to these two offices, Alvin. No? Okay. Hindi po nila tinake advantage yung pagkakataon na maipaliwanag yung irregularities na nakita na ng COA, both from the OVP and the DepEd. And that led us to conducting an inquiry in aid of legislation dito na nga po sa Blue Ribbon Committee, otherwise known as Committee on Good Government, kung saan nakita pa natin po yung mas malalim na problema about the utilization of confidential fund. Kung may 5 minutes pa tayo na iwan, hingi lang kami ng update. Ready na po ba kayo? Kasi isa din partner ito sa magiging prosecutors. Ano po? Ready na po ba kayo doon sa impeachment trial, Congresswoman? I believe that the prosecution team is ready. No? Weekly, meron kaming meeting, deliberation, preparation about the articles of impeachment that we will be presenting to the impeachment court once the impeachment trial commences. No? So ano po nakatoka? Ang prosecution team. Anong nakatoka sa inyo na? Napag-usapan na ba? Saan ang focus ng Jervil, Luistro? We have informal discussions already, but I have expressed my intention to delve on the second article of impeachment, that is the confidential fund of the OVP. Yun na nga, yun yung pinag-usapan natin. Sa iyo pala nakatoka ito. Actually, not only me, Alvin, no? Marami kami kasi maraming issues surrounding the confidential fund of the Office of the Vice President. And for the Department of Education, ito naman yung payola envelopes na umikot sa Department of Education as admitted already by 3 DepEd officials. Ito yung third article of impeachment, and other members of the prosecution team will be taking care of this. It's difficult to say it will favor the Vice President. Actually, it could work both ways. Meron nga tayong kasabihan, justice delayed is justice denied. The impeachment case is actually the perfect venue for her to defend her side, to bring out also evidence, because it's a two-way setup, It's a two-way setup. The prosecution will present its evidence, and the defense will also present its evidence. So the sooner we talk about it, mas makiklear ang air. It could work against her or in favor of her. Nasa Senado na yan, sa mga senator judges na maghuhusga. Ano po? It was mentioned last week na parang may plan to discuss kung susulat ang House, Senate regarding these concerns po. May progress na po ba doon?
Sorry, paulit. It was mentioned last Friday, sir, 'di ba, na merong plan to discuss it, yung mga ganitong kung itong mga ganitong concerns ay i-raise before the Senate. May progress na po ba doon kung susulat po? Hindi siguro yung mga prosecutors ang pwede natin na tanungin para hindi ako updated sa yung mga ibang details eh. Medyo hindi po tayo kasama. So baka mas okay na may mga makasagot na mas ano. Okay, sir. Sir, yung na-mention nyo na lang kanina na parang social media registration, can you give details po sa Hindi lang pala ako ang minararamdaman na something in that line, no, that's related to politics and being strategic about it and not wanting this issue to become an electoral issue that could actually tip the balance against my political interests. But I also agree with Kong Paula that it is a leadership call. More than just the individual senators, I think it should be the Senate leadership who should set the line of direction, diba, where they're headed. And as I said, I think the only acceptable direction is the direction of the Constitution, which is very clear about when and how this impeachment complaint should be processed. So kayo po, Congresswoman Roma, naniniwala na may paglabag si Senate President Cheese Escudero sa konstitusyon dahil yun nga po, sa usapin ng forthwith shall proceed after po ma-endorse yung articles of impeachment sa Senado? At this point, it would be difficult to say kung meron talagang intentional or, I don't know, violation. Parang harsh naman kaagad to come at that judgment, ano? Our dear friend, Senator Cheese Escudero, is a brilliant lawyer, and he does his own studying. We may differ in our opinions, but still, yun na nga, umaasa pa rin kami from the House of Representatives for maybe a different interpretation. Anyway, they came up with a special order, nakasaad na nga yung calendar nila sa aming panlasa, sana nga mas maaga, no? Pero katulad nga ng sinabi ko, baka may mga practical considerations that come into place. Ako lang naman to, baka personal opinion, yung aking intuition. But I'm not saying it's true. I can't read people's minds, basically. So, mawala ng lahat, wag lang ang pakiramdam. Pero nandiyan pa rin ang pag-asa. Mawala rin lahat, wag lang ang pag-asa na pakikinggan nila ang aming suggestion. Sige, thank you po. Mag-shift lang po ako sa another topic kasi po si TML Ortega, meron po kayong nirelease na statement this morning saying Palawan is at risk if China-funded candidates will win the elections. Can you elaborate and what made you say so po? Nakita po natin na ang dami na namang kumakalat na nagsasalita na sinasabi na naman nila, they're claiming na pagmamayari na naman nila yung Palawan. Nako, isa na yan sa pinakamalaking fake news sa araw na to. So, nakakalungkot. That's why, sabi ko nga po dun sa stand natin na hindi pwede naman na hindi pro-Pilipinas yung mga iboboto natin na senador. Kailangan yung malasakit saka yung dedikasyon nila para sa bansa. Napakaklaro naman po yan. Kaya yung mga medyo tikom dyan, alam na this. Hindi sila pro-Pilipinas. Kailangan ko pa ba sabihin kung kanino sila pro? Diba? Yung mga pro-troll na yan, sigurado. Magkakasama lahat yan. Oh. So, ganun lang po kasimple yung stand ko doon. I mean, I have been consistent with all my statements na wag po natin bibigyan ng pagkakataon yung mga hindi pro-Pilipinas na kandidato. Kasi, yun ang dapat number one na criteria ng tumatakbo na senador. Kahit naman hindi sobrang galing, kahit na hindi sobrang sipag, kahit na hindi wala pang plataforma, siguro medyo makakalusot pa yung mga yun. Pero yung number one na criteria na hindi ka maka-Pilipinas, dapat pro-Pilipinas ka. Yun ang number one na criteria para sa mga senador. Can you name names, sir? Sino itong mga senatorials at saka party list na China-funded?
Hindi sila sikat eh, hindi ko sila kilala. Oo. Yung mga medyo pro-China na maingay, hindi naman ganun. Yung mga number 40, number 50, hindi ko na pinapansin. Ha? Sa kabila. Sus naman, kayo talaga. Hindi, pero ano kasi, hindi naman, parang dinidisguise kasi nila, puro sila bato ng issues. Sabi ko nga, di ba, plataforma bago paninira. Yung mga malalakas maninira sa administrasyon, nako, yun na yung mga, yung mga nasa baba, yung mga hindi masyado sikat. Yun na yung mga pinupondohan nila. Pero ang problema, baka yung binibigay na suporta o tulong, hindi na rin nila ginagamit sa kampanya. O, di ba? Kaya matalino naman ang taong bayan, nakikita ng tao 'yan. Nakikita nila yung mga pro-Pilipinas na kandidato. Saka mukhang hindi naman sila mananalo, kaya okay lang. Hayaan mo na. Yun nga lang, nakakasira lang ng good vibes. Ang gusto kong sabihin, isang basic requirement na establish sa ating election laws and of course the Constitution. Ang first requirement ay dapat Filipino citizen. Hindi pwedeng dual citizen, kailangan Filipino citizen. Pero ang pagiging Pilipino ay dinadala sa puso. And really, how can you even imagine a senator na ang loyalty niya wala sa ating bansa? So, ekis na sila. Kung gusto nila mag-start talaga ng before June 2 yung trial or maghintay pa na next month. Sinabi ko na yan. Wala naman sa clamor o pressure yan o palakasan ng boses. Ang sinasabi ng batas ay ang sinasabi ng batas. Unless sabihan kami ng Korte Suprema sa mandamus petition na pending ngayon, ang sinasabi ng batas at saligang batas at ng Senado sa ngayon bilang sole trier of impeachment ang siyang mananaig at hindi yung gusto ng mas nakararami lamang bagaman ito'y labag sa batas. Hindi naman porket mas mag-ingay ka, lalabagin na natin yung batas. Hindi naman porket takot ka matalo, lalabagin mo na yung batas para lang manalo ka sa eleksyon na darating. Hindi ako naniniwalang ganun yun. Kung ano ang tama ay tama, kung anong legal ay legal, kung anong naaayon sa batas ay naaayon sa batas. Sino man ang tutol dito, sino man ang mapapaboran nito. Yan ang dapat nating sundin at sundan. Sir SP, so kapag sinabi po ng SC na yung forthwith ay agad, susundin niyo, sir? Depende kung anong ibig sabihin nun. Depende kung anong sasabihin niya, anong agad. Ibig sabihin, sir, kung sabihin ng SC na Bukas. magsimula na kayo agad, Bukas. susunod kayo. Paano? Paano nila sasabihin? Ang sabi, trial shall forthwith proceed. Trial is the reception of evidence, admission of evidence by the impeachment court. Bukas, hindi namin kayang gawin yon. Dahil wala pang sagot ang nasasakdal. Wala pang reply ang prosecution. Wala pang preliminary conference. So anong i-order nila sa amin specifically? Ayokong pangunahan ng korte. Kaya yung sinasabi din ng ilang prosecutors, kung pwede lang daw, bukas na mismo. Mukhang hindi nila alam ang rules. Hindi namin kayang gawin yon kahit simulan namin yung proseso nang hindi pa nare-refer sa amin. So babasahin namin kung ano man yun at pag-aaralan namin kung paano ito mapapatupad at kung kaya itong patupad. Ulitin ko, ng pang-apat na beses na, nagdesisyon ng Korte Suprema noon, nag-TRO sa Kamara, huwag niyong ituloy yung impeachment ni Chief Justice Davide. Nagbotohan ng Kamara, tinuloy pa rin nila. Nag-desisyon ng Korte, huwag niyong buksan yung foreign currency deposit account ni Chief Justice Corona. Nagdesisyon ng Senado, galangin natin, sundin natin. So, Senado pa rin bilang impeachment court ang magdedesisyon yan o Senado bilang plenaryo ang magpapasya ng bagay na yan. Kung ako tatanungin, as a general rule, marapat at dapat galangin palagi ng Senado anumang desisyon ng Korte Suprema. Pero sa dulo, pagpapasya niya ng Senado.
SB, sorry, balik lang po ako on mining. Yes. Ilang I years? thank you. Ilang years na po yung pinapropose ng Senate on the extension ng Orban, sir? Extension ng? Orban po. Yung 5 years. Wala pa. Sa ngayon ay nakatalagayan sa 5 years. Ngayon, ang pinag-usapan kanina, pwede yang humaba ng 7, 8, 10 years. Pwedeng 5 years pa rin, pero subject to extension ng DNR, ng FIRB o ng DTI, or pwedeng by mineral din. Kung by mineral, ibig sabihin, gold, nickel, iron, copper, depende rin sa ganun. Bukas ako kaugnay sa bagay niyan. Sir, on the bi-mineral po, ano po yung basis of the extension po? Kasi ang gold may processing na rito. So, yung ban pwedeng immediate pagdating sa gold. Ang copper meron na, pero hindi pa kompleto yung proseso. Nickel, wala pa. Iron ore, wala. So, depende sa mineral, yung period na pwede nating bigay. Yun ang sinasabi kong bukas kami sa bagay niyan. May sasabihin ako sa iyo, Mian, mamaya. Paalala mo sa akin. 3 months pa yung hinihintay natin. Lahat na-achieve na. Anong advice mo na lang sa mga... Nilahat mo naman, ako hindi. Ikaw. Baka naman ikaw lang. Baka ikaw lang. Kaya nga, ang daming kwento. Kaya nga naglalabas ng ibang kwento para maaliw kayo ng konti. Kayo naman, balik kayo ng balik. So, ano ulit yung tanong? So, with... of course, parang lalong magdadami yung clamor na mag-darap or magtuloy. Ano yung advice mo na lang? It's a hypothetical question. Nadadami yan. At saka ulitin ko. Hindi kayang baguhin ng ingay mula sa anumang sektor o grupo yung nakasulat sa batas. Hindi namin babaguhin yon, depende sa palakasan ng sigaw. Hindi naman ako si Andrew E. na sinong mas malakas. Pinakamalakas, pinakamingay. Wala naman, hindi naman ako yun. So, hindi ko trabaho yun. Sinong ano? Ayun. Hindi ko naman trabahong hanapin yun. So, aralin na lang before yung advice dun sa mga involved sa trial. Aralin yung rules, maghanap ng evidence. Maghanda, mag-aral, at magprepara. Para kapag ito'y nagsimula na, ay handa tayo. At wala nang delay. Maliban na lang kung may ibang pag-utos nga ang Korte Suprema. Nasasagutin pa lamang namin sa mga susunod na araw. Off the table sa parte nino. Ulitin ko under the Constitution, we can request for a special session for urgent legislation. May nalalaman ka bang urgent legislation? Na ayaw nyo nga pag-usapan eh. So, anong gusto ninyo? Magsisinungaling ako? Magpapanggap ako? Mag-aarte-arte ako na kunwari may urgent legislation at magre-request ako ng special session? Samantalang alam nyo naman, ang dahilan lang ay yung clamor daw o yung ingay daw. Hindi naman yata tama yon, di ba? So, sir, off the table yung Sa parte at panig ko. Pero pag tumawag ang Malacan niya, Kasi ang binabanggit niya, pwede talaga kayong mag-proceed na before June 2 since hindi nyo kailangan in session dahil hindi naman kayo aakto na legislative body but impeachment body. Hindi namin napag-usapan yon. Pero may problema kayo. Hindi pa nare-refer officially sa plenaryo yung impeachment complaint. Tinanggap pa lang yan ng Secretary General ng Senado. Under our rules, officially dapat basahin yung impeachment complaint. Nung nakadaang panahon, majority leader ang gumawa niyan. Pero nung tiningnan namin yung rules ng Amerika kung saan binasa yung rules ng Senado, ang nagbabasa nun ay prosecution. Yung House prosecutors ang nagbabasa nun sa plenaryo sa Senado, sa Amerika. At yun ang direksyon na nais namin tahakin kaugnay nito. Dahil hindi trabaho ng majority leader na gampanan ng papel ng House prosecutors na siyang magbabasa ng reklamo o impeachment complaint sa plenaryo. So sa June 2, sorry Kuya. So sa June 2, ang magbabasa ng complaint sa plenary ay
from House? Yun ang ipinapanukala namin at yun ang tila direksyong tinatahak na ngayon ng legal team upang sa gayon ay magawa ng formal ito. Dahil nga, kinopya natin yung rules natin sa Estados Unidos at yun ang kanilang practice. SP, but do you agree that your role, your hat as Senator Judges, hindi siya kasama ng legislative function niyo? Maliwanag yun, pero lahat ng impeachment na ginanap ng Senado natin mismo, hindi ng ibang bansa. Nagsimula ng in-session ang Senado, tumuloy kahit na nag-recess ang Senado. Hindi pa tayo nagsisimula ng in-session ng Senado. Yun ang inaalala ko kaugnay dyan sa mga panukalang umupo na lamang kami bilang impeachment court ngayon. Kapag kami misstep o mali kami dyan, may dagdag rason na naman na idemanda ang Senado. Hindi ako takot sa demanda. Pero may dagdag rason na naman idemanda, umakyat, questionin, baka imbis na mapabilis, ng mga gustong mapabilis, mas lalo pang tumagal ito. Pero SP, as correctly pointed out by Sen Coco, whatever happens naman, may aakyat talaga doon. May magpapile talaga. Pero hindi sa dahilan yan. May umakyat na nga eh. Pero hindi sa dahilan yan. Hindi na nga ako sang-ayon sa dahilan eh. Ba't pa namin dadagdagan? Wala pa nga kaming ginagawa, inakyat na kami. Kayo naman, di lalo pa pag may ginawa kami na medyo opinion lang ng isa, dalawa o tatlo. Titiyakin namin na anumang gagawin namin ay sang-ayon sa batas sa aming pananaw at hindi simpleng teorya lang na pwede nating gawin ito. Lahat naman pwede kung sa pwede lang ang pag-uusapan. Pero dapat may sinasandalang mas solidong basihan sa batas. And you told Sen Coco that... Hindi nga namin napag-usapan yan. No, I mean, the assumption that you have the backing of the majority. Sabi niyo daw sa kanya, tama yung assumption niya. Wala namang rason para isiping hindi. Dahil sa parte ng mayoriya, wala pa namang nagsasalita na tumututol at hindi sumasang-ayon kaugnay sa ginagawa ng Senado sa ngayon. Pero before that, sir, wala pa pong consultation with the other senators about the timeline. Ito yung konsultasyon. This is not written in stone. How many times do I have to say that? This is a proposal. Even the letter itself said it's a proposed calendar that the senators will approve when we convene. So, kumbaga, mag-iintay lang kayo, SP, kung meron mang senators na magre-raise ng concerns about the proposed timeline. Or kahit i-raise nila, okay lang. Pagbobotohan naman yan at pagpapasahan pa rin pag nag-resume kami. Ulitin ko, kahit anong kapihan na gawin namin ngayon, hindi naman namin pwedeng i-carry yan. Kailangan pa rin formal na aprubahan yan pag nag-resume kami. Yung sinasabi ni Madjo na magpo-constitute ng subcommittee, hindi pwede mag-start without hindi pa nag-resume yung... Pwede naman. Wala namang problema yun. Pwede niyang gawin yun. Karapatan niyang gawin yun. May kapangyarihan siyang gawin yun. Ulitin ko, anumang pag-aaral kaugnay ng rules, dapat ginagawa na yan ngayon. Anumang hindi pagkakasundo tungkol sa rules, magandang mapagkasunduan na ngayon. Para pag nag-resume kami, ay mas smooth na, mas swabe na yung prosesong gagawin namin. SP, yung pag-lead lang ng rules under kay Majority Leader Tolentino, wala kayo nakikitang problema since busy siya sa pangampanya? Ginagawa na nga namin sa ngayon eh. Ginagawa na ng legal team ng Senado sa ngayon. Ano mang gagawin ng Rules Committee, kausap ang sino mang resource person, it will just supplement whatever is being done already now. At sa dulo, pagsasama-samahin yun, tapos pagdating ng session, i-consolidate at ang magpe-present niyan ay Committee on Rules. So, hindi nakakabagal na nangangampanya yung head ng rules? I don't think so because things are moving as we speak. Nakausap niyo Silang dalawa kaya yung pag-usapan nyo. Si minority at majority na lang. Ibig na dinadamay nyo pa ako dyan. Sir, wala ba silang balak mag-usap na nga lang po silang dalawa na lang? Sir, nung kausap niyo po si Sen Coco, did he already give you proposals sa mga gusto niyong amendments sa rules? No, ang pinag-usapan namin, ako yung nagpunta nung nakita kami nakita sa Marikina. Nangangampanya siya eh. So yun ang pinag-usapan namin, hindi namin napag-usapan. What about this? Wala about this? Ano? Nothing about it. Mga sa gilid-gilid lang. Ano? Ano po yung mga sabihin? Wala, mga, ano ba sinabi? Mamaya na lang, kwento ko mamaya. Hindi naman pang quote eh.
Sir, hindi sir soundbite lang kasi sir, di ba parang ilang beses Nagkausap na kami. siya Basically, ang nag-request. sinabi lamang niya, na pwede kong sabihin, na sinabi niya, ay opinion ko yung binigay ko at tila suportado naman ng mayoriya yung iyong posisyon. Sabi ko, proposal lamang yon, wala namang kailangan suportahan o hindi suportahan dahil proposal yon. At lahat to isa sa pinal kapag nakita-kita tayo pagdating ng Hunyo. Yung letter po kay VP Sara and kay House Speaker, na-receive na po ba nila? And may Malamang. initial na sagot, may sagot po bang kailangan doon? Or Walang just- kailangan sagot. Hindi rin nila kailangan i-acknowledge dahil if ever it was properly served at merong either return card yon o may affidavit of service yon. So hindi naman kailangan patunayan pa natanggap nila at hindi rin nila kailangan sagot.